mag-training kayo ng mga additional skills nyo. Pag-uwi nyo ng Pilipinas, magagamit nyo yun doon. Okay? And then of course, ito yung mga gustong-gusto ng mga Pilipinas, mga Pinoy, dahil maraming oo, hindi. And then marami tayong reels. Diba? So yun man yun. Kaya mga Pinoy, pag nag-post si Ana o si Pedro ng ganito, si Juan naman magpo-post din. Pero ang nangutang ng kanyang pang-travel. So yun yung mga ganun, para lang makiuso. So yun yung mga kailangang mindset na iwasan natin. Hindi natin gayahin. Kahit tapos na yun, yung mga ganyan, yung mga inggitan na yan, hayaan mo. Okay? Ang importante, makaipon ka and let your savings speaks for you. Hindi yung mga ganyan-ganyan na inggitan, reels, tapos habulin ka ng nagpautang. So, minsan sasabihin nila yan dyan, yung mga yung mga pinopost nito ng blessed to have this, ganito, ganyan. Tapos yung pala, nangingit-ngit na sa yung nagpautang kayo. Hindi pa nagbayad, meron na siyang pinopost. Diba? Yung mga ganon, para lang may maipost, wag pong ganon. Yung mga usual na nila doon, kasi yun. Kaya naiinis yung mga iba na hindi niya binabayaran ng utang, kundi meron pa siyang nagpang-post, nag-travel pa, tapos kumain pa pala, nagbukbang dyan, hindi pa naman pala nakapagbayad ng kanyang utang. Okay? Okay, so, panoorin po muna natin ito. Ay, wait lang. Wait, guys. So before we proceed, panoorin nyo muna ito. Ilang taon ba siya nagtrabaho ako? Alam ko ang amin na taon na yun. Ay, ang nabata pa ng mga anak niya. At ang ganda ng mga pangarap niya para sa pamilya niya. Magpapatayo daw siya ng tailoring dahil magaling manahi ang asawa niya. At bibili daw sila ng sasakyan. Eh, di ka nagka-college na panganay niya. Oo, engineering pa nga dahil. Pero, Day. Saya ka, Day. Ay, bakit? hindi ba yung pundo? Ha? Eh, nakakanin na taon naman siya sa abroad, ha? Di ka dapat naman sila. Paano makakaipon? Eh, kung magparitokin ng ilo. Naku po! At kung manghingin yung mga kamag-anak niya, akala mo may department store siya. Ay, gayong ga. Kaya ginamit ang credit card niya. Kabalita ko nga, kahit sa mga luho lang, swipe agad ng card. At pag billing na, minimum lang lagi ang binabayaran, kaya nagpatong-patong ang interes. Patay. Hindi naman iyan kay credit card, pero ano kung gamitin niyo na tama? Heto pa, na-scam pa daw siya. Yung credit card information niya, nagamit ng ang tao. Maria Joseph. At dahil walang kontrol sa paggastos, ayan, lumaki ang billing na lunod sa utang. Eh, di naman tayo. Ano pangarap? Sayang. Diba? Yes. Ano ang nangyari dyan? Namatay ang kanyang mga pangarap dahil sa
luho. Okay, so of course we don't want this one to happen to us. Tama? Yes. Ano ang kailangan natin gawin? Okay. And apart from that, kapag of course, meron tayo nga, sabi ko nga kanina, sapat na kaalaman pagdating dito sa usaping financial, then definitely hindi ito mangyayari sa atin. And how are we going to achieve the financial freedom that we wanted to have? So ano daw ba ang mga kailangan natin gawin? Wait lang ha, kay ayaw niyang yan. So ano yung mga nandyan for us to achieve the financial freedom at hindi matulad doon sa napanood nyo ang mangyari sa atin? Anong unang gawin? Plan. Ano sumunod? Save. And of course, Invest. invest. So ano ibig sabihin ng plano? Planuhin ang mga gastusin. Isipan mo na kung dapat sa plano, yung step by step. Kung halimbawa, pumunta ka dito na ang goal mo ay para sa mga anak mo, yun ang una mong goal. After that, isunod mo naman kung anong gusto mo. Hindi siya drawing. Yes, dapat Okay. kulay. Yes. So, ibig sabihin ng plan, meron ka nang nasa isip. Meron kang iniisip kung ano yung mga gusto mo. At dapat yon as an OFW, kasi of course, we know that when you are going to go abroad, may iwan mo ang family mo doon sa Pilipinas. And it's very difficult to have a very long distance relationship. Tama? Yes. Marami yan nangyayari in between. Okay? So para yung inyong mga family no, hindi magkaroon ng problema pagdating sa usaping pera. Whatever your goals are, you have also to share with your family. Dapat ang gawin ninyo, pag-usapan nyo yan as a family. Hindi yung pauro nasa isip mo lang. Kasi paano malalaman ng asawa mo, ng anak mo, na ito pala ang goal mo, kung hindi mo yun i-share sa kanila. So dapat mag-usap kayo, magkaintindihan kayo, para lahat kayo, isa lang yung direksyon na tatahakin ninyo. Kung sasabihin mo, dapat ito, mag-saving tayo, gawa tayo ng savings. After 1 year, dapat meron tayong 100,000 pesos para pambili natin dito or pambayad natin dito. Kasi kung wala kang isi-set na goal or hindi nyo pag-iusapan yan sa inyong family, ikaw lang yan. Hindi sila makakatulong sa iyo. Tama? So kung ganon, dapat yung plan mo, i-involve mo ang family mo. Kasi sila din at kayo din lahat ang magkinabang doon. Okay? So doon sa plano dapat merong timeline. Okay? So kung ito, may nasa isip mo, mag-abroad ako dahil sa mga sumusunod. Una, education, pang-tuition. So ngayon is nasa high school na yung mga anak mo. Dapat meron kayong ipon after a year, pambayad na doon sa tuition fee niya pagdating ng college. So kunyari, kinikita nyo dito, magkano yung peso? 25,000 pesos? Magkano yung dapat nyo ipadala sa kanila? Nagastusin. Dapat naka-chop-chop na yan. And then hindi po lahat ng ginagastos ay kinikita nyo dito ha, padala sa Pilipinas. Dapat may savings kayo. Kung mag-usap kayo, kung kayo is merong kita, sino ang mag-save? Sila o ikaw? Para yung ipadala mo sa kanila yung saktong gastos na lang nila. So pag-usapan ninyo, para hindi kayo magkaroon ng away ng iyong family, mas lalo na ng inyong asawa. Okay? Kasi minsan may mga asawa, mahirap umintindi. Diba? So yun doon nag-uumpisa ang away na akala hindi mo pinibigyan ng sustento or hindi mo binibigay yung kanilang pambili or pambayad sa kung anong mga gastusin nila. So mag-usap kayo, ako na lang ang mag-save dito para at least kontrolado mo ang pera. Kasi minsan yung mga iba, pinapadala lahat sa Pilipinas after one. Inom-inom ang asawa. Nag-iwaliw si anak. Lahat wali na. So walang na ipon. Okay. So dapat yun doon sa plano, kung ang plano nyo is pang tuition fee, pambili ng bahay, o pagpatayo ng bahay, yung para doon sa pagpapagamot, dapat i-identify nyo. Isa-isahin nyo doon sa kanila para lahat kayo alam yung direksyon na pupuntahan kayo. And of course, dapat
meron kayong ayun, okay. So yun nga. So ano yung mga tips na kailangan para doon sa pag-set up ng isang family goal? Dapat i-identify mo yung mga sumusunod. So yung sabi ko kanina, ano yung goal nyo as a family? So i-identify nyo yan. Kung pambili ng bahay, pambili ng kotse, pang tuition fee, ilatag yan para mas klaro. Ano ang gagawin ng inyong asawa? Ano yung parte mo o si anak? Ano yung parte mo yan dyan sa ating family goal na yan? So kung dapat ikaw asawa ka, huwag kang mag-bisyo, huwag kang magsugal. Ikaw naman anak, magtipid ng baon. Hindi yung gastos dito, gastos doon. Yung ganyan. Of course, through that way, at least ma-emphasize mo sa kanila, ma-instill mo sa kanilang mga isipan na ito pala ang contribution ko. Na at least makakatulong ako yun doon sa pag-achieve ng ating family goal. And sabi ko nga, in order for you to achieve that goal, you have to set the timeline. Kasi kung wala yan dyan, wala po matatapos doon sa plinano mo. Hanggang drawing lang. Diba yung mga iba yan dyan, ito pala, napaka-simple na example. Yung mga mag-hike, or yung mag-gala-gala yan dyan, o magplano kayong magbarkada. O, mag-hiking tayo. Oo, sige, hiking tayo. Dumating ang ilang araw, wala pa rin. Hanggang hiking tayo, oo. Anong nangyari? Hindi natutuloy dahil walang date. May plano nga kayong mag-hiking, pero wala namang date. So, nagiging drawing lang yan dyan. Gusto nyo nga, pero hanggang gusto lang. Hindi nyo na-achieve yun doon kasi wala kayong sinet na date na hanggang kailan kayo aalis. Anong oras. Pero kung binigyan mo yan dyan, labas tayo at ito, Sunday at 10 o'clock. O at least meron kayong inaantay na araw. Pero yung hiking tayo ng hiking. Patulog na kayo lahat-lahat, hiking pa rin ang hiking sa basic. Kasi wala nang timeline. Ganun din po yung mga ating mga goals. Kunyari, sabi mo, magtrabaho ako sa overseas sa Hong Kong, 2 years. Diba ang goal ko? After a year, dapat meron akong naipon na 100,000 pesos. Umabot na lang 1 taon, wala ka pa rin. 100 pesos. Inipon. Dahil may problema yun, may nangyari yun in between. Ano yung plano mo? Nagplano ka nga pero hindi mo naman ginawa based on sa timeline na ginawa mo. Kasi minsan ito yung uso sa mga Pinoy, yung procrastination. Ay, meron pang bukas, gagawin ko na lang yan bukas, hanggang bukas hanggang 10 contract ka na. Diba? So yung bawi ako bukas, bawi ako. Hanggang naka-11 contract ka na, walang pa rin yun. So yun yung mga nangyayari. So yung mga goals, puro na lang drawing. Pagdating na ng panahon, kung nawala na tayo ng lakas, hindi na tayo makapagtrabaho ng maayos, wala ka nang babawiin. Diba? Kasi binawian ka na ng lakas mo.